Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Mga didishot, ano gusto nyo? Good news or bad news ang maunang balita? Hindi, wala palang good news dito. Puro bad news pala. Mga kababayan, kasi alam naman natin nanalo ito si Digong. Nung nakaraang butuhan eleksyon nung 12 ng Mayo, taong kasalukuyan bilang mayor. Natalo niya si tumatakbo rin na mayor dyan sa Davao, si Carlo Nograles. Natambakan ni Digong. Ngayon mga kababayan, kasi nga ito si Digong nandoon pa sa ICC sa Daheg sa Netherlands. Ang termino ng pagka-mayor sa lahat lahat ng lungsod ng Pilipinas. Pag may mayor, 3 taon ang dalawa pala ito. Tatlo. Lahat ng umupong mayor, bawat isang term, 3 term kasi ang pwedeng may upo ng mayor. Yun yung sunod-sunod. Pero pagka na-after mo yung term na yon, tapos may sumunod sa'yo, pwede ka na naman ulit tumakbo. Wala, ganun talaga sa Pilipinas Pero yung sunod-sunod, 3 term. Bawat isang term, 3 taon yan. So, nanalo si Digong ngayon, 3 taon siyang magiging mayor ng Davao. Ang problema mga kababayan, ang sabi ni Attorney Conti, ang itatagal ng kaso niya 8 to 10 years. So, wala pa rin. Kasi yung isang term niya na 3 years, andun pa rin siya. Nasa dahig, nasa ICC court pa rin siya. Sabi ni Attorney Conti, pinakamabilis daw talaga, 2 taon. Imposible namang matapos ng 2 taon yan. Ngayong 2025 nga, ang next hearing niya, September pa. So, lumalabas ngayon 2025, naging hearing niya, 2 beses pa lang. Wala pang inilalabas na warrant sa ibang posible na sangkot dito sa war on drugs sa EJK, extrajudicial killing. Ito mga kababayan, ito rin yung pinoproblema ni BP Inday Sara Duterte at pamilya niya. Papaano raw ito si Digong makakasumpa sa Republika ng Pilipinas? Makakapag-outtaking, manunumpa na kung saan hindi mangungupit kahit piso. Pawang tamang serbisyo lamang ang gagawin. Wala akong kinikilingan. Wala akong... sabi... Sa mga nakaraang balita, nasa kamay daw ni PBBM para makapag-outtaking ito si Digong. Pwede siyang umalis sa building ng ICC, pupunta siya doon sa ahensya, building, compound ng Philippine Embassy na nakatayo dyan sa Netherlands. Doon siya manunumpa. Hindi kasi siya pwede manumpa na yung paa niya ay nakatungtong sa bansang Daheg or Netherlands. Kailangan tumungtong siya doon sa loob ng compound ng Philippine Embassy kasi teritoryo natin yun, sakop natin. At ang problema pa dyan, kahit payagan siya ni PBBM na sige, si Digong hayaan yung manumpa mag-outtaking sa loob ng compound ng Philippine Embassy dyan sa Netherlands, kung hindi naman din siya papayagan ng ICC na palabasin, pabiyahihin, papunta doon, wala pa rin. Hindi daw kasi siya pwede mag-outtaking sa loob ng detention center niya or sa loob ng compound ng ICC kasi nakatapak yung paa niya doon sa loob. So, ibig sabihin, hindi siya pwede mag-outtaking sa area of responsibility ng Netherlands or ng Daheg. Kailangan pumasok talaga siya dun sa compound ng
Philippine Embassy. O ito, may masamang balita, malungkot. Bad news ito para sa mga DD shit. Nako, giiyakan na naman ito. Tatay Digong! Tatay Digong! According ho sa DILG, ex-President Rodrigo Roa Duterte, malabo pang maupo bilang Davao ng mayor. Nako, naloko na. Pakinggan natin mga kababayan. Malabo pang maupo. Ito. Balita ito sa News 5. Basahin natin buo yung title. Ex-President Rodrigo Roa Duterte, malabo pang maupo bilang Davao City Mayor habang nasa ICC. Naloko na. Sus, di atay ay. Play natin. Maupo bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong pa siya sa ICC. Sa kabila nito, mga anak at apo pa rin niya ang posibleng magpatakbo sa lungsod. Nasa frontline balitang yan si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Landslide ang pagkakapanalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang mayor ulit ng Davao City. Tinalo niya ang dati niyang cabinet secretary na si Carlo Nograles. Ang problema, nasa kustudiya ngayon ng ICC si Mayor-elect Duterte sa The Hague sa The Netherlands. Kaya ang tanong ng mga Davaoenyo, pwede ba siyang mag-work from The Hague? Ang sabi ng DILG, hindi pwede. Hindi daw pwede mag-work from The Hague si Digong. According sa DILG, kasi ang DILG, sakop po, ang DILG, hawak niyan, Philippine National Police. Hawak din niya ang LGU. Pag sinabing LGU, Local Government Unit, hawak niya yan. Sila rin ho yung mga nagkakaso sa mga politiko na kung saan naniniwalang may ginawang katiwalian. Sila rin yung mga umaaresto. Play natin. Maliwanag mga DDS ha. Hindi raw po pwedeng mag-work from The Hague si Digong. Ewan ko ba rito sa mga taga Davao kasi ba't binoboto niyo yung pero dapat magkaroon kasi ng ng batas na kapag yung isang tao nakulong or nakakulong, dapat hindi pwede mag-file Hindi dapat pwede mag-file ng certificate of candidacy. Ngayon, sabihin niyo naman sa Chris Ulo, nauna naman siya mag-file ng COC bago siya nakulong. Di mapapawalang visa. Kasi nagkakaroon lang ng problema. Katulad nito, ano silbi ng isang tao na makakapag-file ng certificate of candidacy sa COMELEC na gusto niyang, kung ano man ang gusto niyang itakbo na posisyon sa gobyerno, nakakulong, tapos mananalo, tapos hindi naman makakapagtrabaho. Anong sense no? Ewan ko ba rito sa Pilipinas nangyayari rito? Tuloy natin. Sa oath-taking pa lang ng mga nanalo sa eleksyon, required silang personal na manumpa at hindi pwedeng virtual lang. Hanggang katapusan lang din ng Hunyo ang ibibigay na palugit sa mga nanalo para manumpa. Yun nga lang, Setyembre pa ang susunod na hearing ni Duterte sa The Hague at wala pang balita kung pansamantala siyang makakalaya. Ayon sa DILG, kung hindi aabot si Duterte, ang anak niyang si outgoing Mayor Baste Duterte na nanalong bise ang magiging acting mayor ng Davao City. Nangyayari sa niyan is the law of succession. Of course, is nandoon pa si President, former President elected as city mayor, ang nagiging acting city mayor is the elected vice mayor. So, which is Mayor Baste. Posible namang anak ni Congressman Paulo Duterte na si Councilor-elect Rodrigo Rigo Duterte II ng District 1 ang magiging acting vice mayor. Dahil siya ang may pinakamaraming boto o highest percentage vote na nakuha mula sa mga nanalong konsehal sa 3 distrito ng lungsod. Paglilinaw. Naurong na ng naurong. Ang mangyayari nito, ang outtaking daw ni Digong hanggang June lang. Hanggang June lang. Ang mangyayari, magiging acting mayor si Vice Mayor Baste Duterte. Parang naulit lang din. Parang siya pa rin ang mayor ngayon. Kasi siya mayor ngayon. Nung nakaraang hindi pa nangyayari ang halalan, botohan, eleksyon Tapos apo naman niya yung magiging Vice Mayor. Apo naman ni Digong.
Ito na. Tuloy natin. Tinaw ng DILG, walang matatanggap na sahod ang dating Pangulo bilang alkalde hanggat hindi pa siya nakakaupo sa kanyang pwesto. Naka. Pansamantala lang din daw ang pagiging acting mayor at acting vice mayor. Sa Omnibus Ito naman, kahit di naman sumatch si Digong, wala namang problema. Marami naman pera yan eh. Hindi naman posisyon, hindi naman pera habol yan, kaya tumakbo, kapangyarihan. Diba? Kapangyarihan. Puwersa. Impluensya ang habol niyan. Tuloy natin. Election Code nakalagay doon na once na proclaim within 6 months na tapos hindi fails to assume na ano yung vacant yun siya, pero depende kung ano ang cause of failure to assume. Considered vacant unless said failure is for a cause or causes beyond his control. Sa kaso ni Duterte, maituturing daw na causes beyond his control ang pagkakakulong niya sa ICC. Kaya posibleng ideklara lang na temporarily vacant ang pwesto niya. Ibig sabihin, kahit lumagpas ang 6 na buwan at hindi pa rin siya nakakauwi ng bansa, pwede pa rin siyang maluklok sa pwesto. Kasi temporary vacancy yan. Ma-permanent lang yan siya kung ang cause of vacancy is... Ang problema, 8 to 10 years daw ang tapos ng kaso. So, hindi pa nga malaman kung, siyempre, hindi pa nga malaman kung maaabutan pa ni Digong yun kasi ilang taon na rin yan. Oh. Ewan natin kung anong, ewan ko ba rito sa Davao kung bakit. Ba't yan pa binoto? Namatay, dies, failure to assume office, incapacitated, or voluntarily resigns. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Ayan, nasalamat sa video ho ng News 5, mga kababayan. Credit sa kanila. Ayan, maliwanag mga kababayan, mga ka-analyze according ho sa DILG. Ito hong puon ng mga DD shit ay wala, hindi pa pwede maging mayor ng Davao. Wala ring silbi. Wala ring kwenta yung ibinoto ng mga Davaoenyo. Lumalabas ang mayor pa rin si Baste. Okay, hindi pwede makapanumpa, hindi pwede makapag-outtaking doon sa compound ng ICC. Hindi rin pwedeng Zoom. Kailangan lang daw talaga yung magpunta siya, yung katawan niya, dalhin niya doon sa Philippine Embassy kung saan man yung building ng Philippine Embassy nakatayo. Diyan sa Netherlands or sa Dahig. Nasa kamay pa ni PBBM yun kung papayagan. Tapos kung payagan naman ni PBBM, kung palalabasin naman ng ICC, yung sa building, nakakulong So, wala, napaka-risk, napaka-komplikado ho ng pagkapanalo ni Digong, parang wala namang kwenta. Parang laro-laro lang. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.